Good morning mga kaisla! Welcome to my mini vlog! Maaga nga pala akong nagising yan at naligo dahil pauwi ako ng bayan para pumasok. Tama po, ngayong araw March 6 ang schedule namin papasok sa school at ngayon nga ipapakita ko sa inyo ang a day in my life ko as a mom/college student. At dahil nga 1 month ang naging bakasyon namin sa school ay ngayon pala nagsisimula ang aming second semester. 4th year student na nga pala ako at ito na lang ang huling sem na aking bubunuin bilang isang kolehiyala. At nakakatuwa nga dahil alam ko na malayo pa ngunit malapit na. Malapit na po akong mag-iisang professional tambay. Char lang! Diyan ngayon nagagayak na ako papunta sa Pasiruan pero bago dyan ay dadaan muna ako sa bahay nila mama para maasikaso ko muna ang aking anak. Dahil nga gusto ko bago ako malis ay mapakain ko muna siya. And after ko nga magawa ang duty ko bilang ina ay saka naman ako pupunta sa baryo para sumakay ng bangka papunta sa bayan. Naglakad lang ako papunta sa pinakamismong port ng Cagbalite Island. Makikita nga na napakaraming flag na nakahilera dito sa Baywalk na isa sa nagpapaganda dito. Malapit na naman kasing summer kaya naman tiyak na marami-rami mga bisita ulit pupunta dito sa isla at panigurado na fully book ang bawat resort. Sumakay na nga pala ako dito sa MP Antoniette, isa ito sa nagiging transportation ng mga tao pauwi sa bayan at tinatawag nga itong Pasiruan. Yun nga ay naghintay pa lamang na ibang mga pasahero ang kapitan bago umalis ang bangka pero kapag around 7 AM na ay umaalis na rin ito lalo na kung capacity na. Buti na lang ay maganda ang panahon ng araw na iyan, akala mo ay pinansyang dagat. Huy, buyag! Sana nga ay magtuloy-tuloy ng lantap nito. Mabilis na naman ang biyahe ng bangka na halos 45 minutes lang mula sa isla ng Cavite hanggang bayan ng Mauban. Pero minsan nga ay aabuti na isang oras kapag medyo hindi magandang panahon. And after 45 minutes nga ay nakarating na rin kami at tanaw na rin ang patalan dito sa bayan. And thank God dahil safe kami na nakatawi dito. Maya-maya nga ay isa-isa na rin kaming lahat ng mga pasahero na nagbabaan sa bangka. Pagkababangan namin ay naghintay kami ng tricycle na aming masasakyan papunta sa PKM. At kasama ko nga pala dyan ang aking mga kaklase pati si Sister Winona. At mula nga naman dito sa Pantalan ay nasa 5 to 10 minutes lang din biyahe papunta sa aming school. Makalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa school at medyo nasita pa nga kami ng guardian pagkapasok namin. Nakita pa nga namin dyan iba naming classmate na dala-dala ang aming mga FS book para naman ibalik do sa amin. Pagkapasok ko nga sa physics lab ay hinagilap ko agad ang aking FS book upang ito'y aking i-check or tignan. At ganun din naman ang ginawa ng iba kong mga kaklase. Diyan nga ay nagpalit lang ako ng old shirt namin dahil napansin ko nga na bukod dangil lang ako na nakadilaw sa aking kaklase. Pinadala ko nga pala yan kay Mark dahil naiwan ko yan sa aming boarding house. Habang wala pa nga ang aming area chair ay abala naman kami sa pag-aasikaso ng aming form para sa intent to graduate. Nagsimula na nga pala ako mag-fill up dyan at habang pinifill upan ko nga ang form na ito para sa intent to graduate ay na-realize ko na konting panahon na lang at makakamit na namin ang minimiti naming diploma sa kolehiyo na after 2 months na aming gagawing teaching internship ay sure na talaga. Ay, excited yan. Pero syempre bago yun ay kabahan muna kami ng bongga. Ilang sandali nga lamang ay dumating na rin area chair pero bago nagsimula ang aming meeting sa klase ay pinapasa niya muna sa amin ang mga form na pinalapan namin kanina at saka ang hard copy ng evaluation for para kanyang permahan. And after nga nun ay saka nagproceed ang ma'am about sa mga bagay na dapat naming malaman sa aming pag-internship at kung ilang days ba ang aming bubunuin sa bawat school na kung saan kami naka-assign. Dagdag pa nga ni ma'am ay bali 45 days lang ang aming papasukan dahil nga hinahabol nila ang calendar ng DepEd kaya naman short schedule lang ang aming may spend sa pagpa-practice teaching. Bali next week kasi Monday ay magkakaroon na kami ng orientation and deployment and after nga nun ay sasabak na kami sa pagpa-practice teaching. Pagkatapos nga may paliwanag ni ma'am ang lahat ng important info na dapat naming malaman ay pinauwi na rin kami kagad. Pero yung iba pa nga namin mga kaklase ay nag-aasikaso pa ng mga form namin sa admin. Mamaya kasi ay mag-aasikaso naman kami ng mga requirements para naman sa educational assistant mula kay Governor Helenton at ipapasa namin ito sa kanyang opisina malapit lang sa palengke ng bayan. Nang makakain na nga kami at makapag-xerox na iba pa naming mga requirements ay pumunta na kami dito sa office ni Helenton at sobrang tirik na tirik nga niya ng araw talaga namang nakakahilong kainitan. Hindi naman kami gaano nagtagal sa office ni Go, pinapasa na kami ng mga requirements at tinanong ng mga ibang detalye at impormasyon tungkol sa aming sarili. Sa katunayan nga pagkagaling namin doon ay diretso namin kami kaagad sa Pantalan dahil nga pasaka din kami sa Cagbalite. Sakto nga pagsakay namin ng bangka ay maya-maya ay umalis ito kaagad. At ngayong hapon nga sa sobrang kalantapan ng dagat ay wala pang 45 minutes ay nakarating agad kami dito sa Cagbalite. O diba napakabilis ng biyahe? Hanggang dito na lang po mga kaisla and by the way mga kaisla, don't forget to like, share and follow. Salamat!